Chapter 12 Finale. Ang takot na nararamdaman ni Chessa noon na kausapin si Sam ay naglaho. Sam is always an understanding person and accept every single things open-mindedly. Maswerte ang babaeng magmamahal at mamahalin niya balang araw. Nang maghiwalay sila, dumiretso si Sam sa bahay ng kanyang tiyuhi na si Sir Ed. Lupay-pay ang kanyang balikat. Kahit natanggap niya ang desisyon ni Chessa ay hindi pa rin niya maikakaila ang sama ng loob na nararamdaman niya. "O Sam, napadalaw ka?" tanong ni Sir Ed. "Gusto ko lang sana ng makakausap dito." Sagot naman niya na halata ang lungkot sa kanyang muka. "Bakit? Ano nangyari?" tanong ng matanda. "Ganito pala ang pakiramdam ng mabasted, no, Tito?" Sa sinabi niyang iyon ay alam na ng matanda ang ibig niyang sabihin. So kinausap ka na pala ni Chessa?" "Alam niyo po, Tito, na hindi niya ako sasagutin?" takang tanong ni Sam. "Hindi naman sa alam, pero nag-usap kami ni Chessa tungkol dyan. Nagugulan siya kung paano kanya kakausapin na hindi kanya masasaktan. Alam mo, iho, mas mabuti nga yung kinausap ka na kaysa umaasa ka lang," paliwanag ng matanda. Bumuntong hininga si Sam. "Maging masaya ka na lang para sa kanya, iho. Malay mo, may mas magandang kapalaran ang para sa iyo." Pag-aalo pa ng matanda. Sinundo ni Jerome si Chessa sa kanyang trabaho kinahapunan. Hindi pa rin binabalita ni Chessa ang pag-uusap nila ni Sam. "Kumusta ang trabaho?" tanong ni Jerome sa dalaga. "Okay naman. Pagod pero carry lang. Ikaw?" "Okay lang din. May mga inaayos ako ngayon sa resort. And guess what? May kinakausap ako na tutulong sa akin para bumuo ng isang surfing school para sa mga batang mahilig mag-surf." Balita niya. "Talaga? Wow, maganda yung naisip mo ah. Good luck." Masayang bati ni Chessa. "Thanks, total naman hindi na ako makapag-surf. Yun na lang ang gagawin ko para hindi pa rin mawala sa akin ang sport na yun. Diba?" "Oo naman, maganda yan at saka makakatulong ka pa sa ibang mga bata. Kung magkaganon ay swerte ko sa magiging boyfriend ko." Pasimpleng wika ni Chessa. Ang akala niya ay hindi napansin ni Jerome ang pagsabi niya ng boyfriend. Pero nagkakamali siya. Teka. Pakiulit? Magiging boyfriend ba yung narinig ko?" Nakangiting tumango-tango si Chessa. Dahan-dahang ipinihit ni Jerome ang sasakyan sa tabi ng daan. "Nag-usap na kayo ni Sam?" "Oo, and okay na sa aming dalawa. We're friends na nga eh." Masayang balita ni Chessa. Hindi napigilan ni Jerome ang kanyang sarili. Bigla niyang tinanggal ang kanyang seatbelt at saka niyakap si Chessa. Thank you. Paulit na sambit. Teka, wala pang tayo, mayakap na agad. Biro ni Chessa. "Ganun din yun ah." Sagot naman ni Jerome at mas sinigpitan pa ang yakap sa dalaga. "So officially, in a relationship na tayo?" Tanong ni Jerome kay Chessa. Tumango-tango ang dalaga habang nakangiti. "Yes." Halos mapasigaw si Jerome sa loob ng sasakyan. "Uy," pigil niya. "Masaya lang ako. Thank you, Chessa ah. I promise hindi mo pagsisisihan na tinanggap mo ko. Siguraduhin mo lang." "Oo, promise. I will love you and be faithful to you. I love you so much, Chessa." Parang hindi nagsasawa si Jerome na sabihin ang pagmamahal sa dalaga. "I love you too and I will remember what you just promised ha. Pero ngayon kailangan na nating makauwi for dinner. Sa bahay ka na lang kumain para na din makapagsalo tayo kina mommy at daddy. I'm sure masisiyahan ng mga yon." Ani Chessa. "Sige, ora mismo mahal ko." Ngiting sagot ni Jerome sabay paandar ulit ng sasakyan. Napapangiti naman si Chessa. Kung gaano ang sayang nararamdaman niya ay mas doble pa ata sa sayang nararamdaman ngayon ni Jerome. Nang makarating sila sa bahay nila Chessa, sinalubong sila ng kanyang ina. "Mami, pwede bang dito mag-dinner si Jerome? Sorry hindi ko nasabi sa inyo eh." "Oo naman, anytime naman ay open siya dito sa bahay." Sagot ng kanyang ina.
Thank you po, tita. Si Jerome na ang sumagot. Umupo ka muna sa sala, Jerome. Nagpapalit lang ako. Paalam ni Jessa. Sige na, ako nang bahala kay Jerome. Magpalit ka na habang hinihintay natin ang daddy mo. Salo ng ina. Agad na pumanhik si Jessa sa kanyang kwarto habang ang dalawa naman ay tumungo sa sala. Nakakaramdam ngayon ng bagyang pagkailang si Jerome sa ina ni Jessa habang magkaharap silang nakaupo sa sala. Kamusta naman ang negosyo, iho? Tanong ng ina ni Jessa. Okay naman, tita. Doing well po ang resort and then nagbabalak po ako magpatayo ng maliit na school para sa mga bata na mahilig sa surfing. Sagot naman niya. Mabuti naman kung ganun. Marami kang matutulungan dyan lalo na dito sa Laguna. Marami nang nahihilig sa surfing at iba pang water sports. Oo nga po eh. Matipid niyang sagot. By the way, ano ba ang relasyon ninyo ng unikaihan namin? Nung nagpaalam ka na maliligaw wala pa kaming alam Usisa ng ginang. Tita, ang totoo po niyan. Naputol ang kanyang pag-uusap nang dumating ang ama ni Jessa. Jerome, nandito ka na pala. Good evening po, tito. Bati naman agad ni Jerome na siya namang baba ni Jessa mula sa kanyang kwarto. Hi, Daddy. Bati niya sa ama sabay halik sa pisngi nito. Dito po magdi-dinner si Jerome kaya let's go na po. Yaya niya sa mga kasama. Habang nasa kalagitnaan sila ng pagkain ay umimik si Jerome. Tito, tita, Ania. Gusto ko po sanang magpasalamat sa lagi po niyang mainit na pagtanggap palagi sa akin kapag nagpupunta ako dito at sa pagpayag po ninyo na ligawan ko po ang anak ninyo. Maraming salamat po. Patuloy niya. Alam mo, iho, tao kang pumunta dito sa bahay kaya marapat lang din na ibigay namin sa iyo ang nararapat na pagtanggap. Wika ng ama ni Jessa. At saka sa totoo lang, boto kami para sa iyo sa anak namin. Hindi lang sa kilala ka na namin at magkasosyo tayo sa negosyo. Nakikita na namin ang saya na nararamdaman ng anak namin kapag kasama ka. Yun lang ang mahalaga sa amin. Kaya by any chance na maging kayo, magsabi kayo. Dagdag naman ng ina ni Jessa. Yun ang hapong isa pa pong dahilan na nandito po ako ngayon. Ginagap ni Jerome ang isang kamay ni Jessa na nakapatong sa mesa saka ngumiti sa kasintahan. Si Jessa po't ako magkasintahan na po. Pagtatapat ni Jerome. Natigilan ng mag-asawa. Hindi sila makapaniwala sa pinagtatapat ngayon ni Jerome. Opo, Mami, Daddy. Boyfriend ko na po si Jerome. Segunda naman ni Jessa. Tumayo ang pag-asawa sa kanilang kinuupuan saka lumapit sa dalawa at niyakap ang mga ito. We're so happy para sa inyong dalawa. Sana, Jerome, hindi mo sasaktan ang anak namin Pakiusap ng ginang. Makakaasa po kayo, tita, tito. Aalagaan ko po si Jessa kagaya po ng pag-aalaga ninyo sa kanya. Sagot naman ni Jerome. Tumayo si Jessa sa kaniyakap ang mga magulang na masaya sa kung anumang kasiyahang nararamdaman niya ngayon. Halos mapaiyak ang kanyang ina sa tuwa. Nang matapos ang dinner na iyon na puno ng saya, nagpaalam na si Jerome. Masaya ka ba? Tanong niya kay Jessa habang nasa harap sila ng gate ng bahay. Oo naman, masayang masaya. Ako din. Sa sobrang saya ko parang gusto ko nang lumabas ang puso ko. Sira. Masaya talaga ako dahil tanggap ako ng mga magulang mo. And I'm sure ganun din sina mama at papa. After ng kasal ni Step, luluwas tayo sa Maynila para ibalita sa kanila ha? Sige. Siya alis na ako. Sige, ingat sa pagmamaneho ha. Sige. Bago tuli ang umalis ang binata ay humalik pa sa pisngi ng ngayon kasintahan na niya. Pagdating niya sa resort ay nadatnan niya si Sam na naghihintay sa kanya. Pwede ba tayong mag-usap? Ani Sam nang makita si Jerome. Sige. Saan mo gusto? Sa labas o dito na lang sa may minibar ng resort? Kahit saan mo gusto. Sagot naman ni Sam. Napagpasya na Jerome na sa minibar na lang ng resort. Tungkol ba saan ang pag-uusapan natin? Tanong ni Jerome kay Sam na makapirmi sila ng pwesto sa loob. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa, Jerome. Tungkol ito kay Jessa. May problema ba, pare? Wala naman. Gusto lang kitang i-congratulate.
Napakaswerte mo sa kanya. Ani Sam. Yes, I know. Sorry pare ha. Paghingi pa umanhin ni Jerome. Don't be. Ikaw ang gusto niya kaya wala naman ako magagawa kundi ang tanggapin. Isa lang sana ang pakiusap ko pare. Ano yun? Sana, alaga at mahalin mo si Chessa nang higit pa sa kaya kong ibigay. Hindi ito utos kundi pakiusap Jerome. Ani Sam. Makakaasa ka pare at salamat for being so sport. Sagot naman ni Jerome. Tumango-tango si Sam. Matapos sila makapag-usap ay nagpaalam na si Sam. Ngayon ay nasa ayos na ang lahat sa kanila. Araw ng kasal ni Steph. Sabay sina Chessa at Jerome na pumunta. Sila ang magka-partner. Wow, alam nyo, bagay na bagay talaga kayong dalawa. Ang ganda niyong tingnan. Ani Steph nang makita silang dalawa. Ayan ka na naman sa mga biro mo, Steph. Sagot ni Jerome. Totoo kaya? Kaya ngayon pa lang, pag-ipunan na ninyo ang pagpapakasal ninyo. Bulalas pa ng kanilang kaibigan. Ikaw talaga pero ang ganda mo ngayon, Steph ha. Congratulations. Singit ni Chessa. Thank you. O siya, sige na, magpwesto ka na para magsisimula na Utos si Chessa. Sige, salamat sa pagpunta ha. Pahabol pa ni Steph. Na makali si Steph ay nagpaalam na din si Jerome. Si Jerome kasi ay parte ng entourage. Napiling umupo ni Chessa sa may bandang harapan. Maraming tao ang dumalo sa kasalang iyon ng kanilang kaibigan. Habang nagsasambitan ng bawas ang ikakasal, pansimpleng naglilingunan sina Jerome at si Chessa na nasa magkabilang parte ng simbahan. I love you. Wika ni Jerome sa pamamagitan ng paggalaw ng kanyang bibig na naiintindihan naman ni Chessa. I love you too. Sagot din ni Chessa. Nang matapos ang seremonya ng kasal, ay agad na lumapit si Jerome sa kasintahan. Bigla niya itong niyakap. Bakit? Nakantanong ni Chessa. Wala lang. Habang pinapanood ko kasi sina Steph, naiisip ko na someday, tayo din ikakasal dito sa simbahan na to. Sagot naman ni Jerome. So nakakalayo pa lang isip mo habang kinakasal ang kaibigan mo. Biro naman ni Chessa. I love you. I love you more. Halos hindi mapaghiwalay sina Jerome at Chessa kahit sa reception ng kasal ng kanilang kaibigan. Masaya silang nakikipagsiyahan sa mga bisita at sumusuporta sa ngayong bagong kasal na si Steph. Dumating ang portion na garter ang bouquet throwing. Nahila si Jerome sa garter catching at sa hindi inaasahan siya nakasalo nito. Samantala naman ihinila din ni Steph si Chessa para sumalo ng bouquet. Hindi rin sinasadya na sa kinatatayo ni Chessa napunta ang bulaklak at siya din ang nakasalo. Bilang silang dalawa ang nakasalo ng garter at bouquet, gaya na nakagawian ni isinuot ni Jerome ang garter kay Chessa. Halos maghiyawan ng mga tao na nandun dahil ang bibig ni Jerome ang gumamit sa pagsusuot sa garter sa binti ng dalaga. Nang maisuot ni Jerome ang garter ay nagsigawan ng mga tao. Kiss! Kiss! Halos sabay-sabay nila nasigaw. Walang kiming hinalikan naman ni Jerome ang pisngi ni Chessa. Sa lips! Sigaw sa pangungunan ni Steph na ginaya din ng mga bisita. Sige na, kapag daw hindi humalik sa lips, hindi magkakatuluyan. Wika pa ni Steph sa mikropono. Kahit kailan mapag-asar talaga ang kanilang kaibigan. Wala na silang nagawa kundi gawin iyon. Hinubakan ni Jerome ang magkabilang pisngi ni Chessa sa katinitigan ito sa mata. Isa lang itong game, pero sa kanilang dalawa ay isang makatotohanang kaganapan. At ayaw din nilang magkatotoo ang sinambit ni Steph. I love you. Wika ni Jerome. I love you too. Sagot naman ni Chessa. Naramdaman niya ang pagdampi sa kanyang labi ng mga labi ni Jerome na malugod naman niyang tinanggap. Their first kiss that sealed their love for each other. The end. At dito na po nagtatapos ang kwento ng pag-ibig ni na Jerome at ni Chessa. Nawa kayo nag-enjoy at na-in love. Samahan niyo po akong muli sa mga susunod pang nakaka-inspire at nakakakilig na mga kwento ng pag-ibig na aking ibabahagi
Maraming salamat po. Hanggang sa muli. God bless us all.